What is up guys? Good morning. Magandang araw sa inyong lahat. Adventures ulit, nagbabalik for another video. So ngayon, ride na naman tayo. Breakfast ride lang kami. Kasama ulit ang Vespa boys. Kita nyo naman iba yung setup natin. Na-miss kong helmet mount eh. Pero meron din ako nito para lilipat-lipat ko mamaya, para may POV din. Ngayon, mag-ano lang kami, marilaki. Breakfast lang, tapos tignan natin mamaya freestyle na. Anyway, hindi pa nag-reply si attorney guys. Pagdating ko doon, antay lang mga 5 minutes. Pag di pa rin nag-chat, diretso na ako. Kita-kita na lang kami doon sa taas. So abutan yung sunrise eh. Kaya may gising ko na maaga, diba? Pag ako natuloy mag-isa, ano ba pwede natin pag-usapan? Siguro gawin ko na lang ng review si Tisay. Kamusta ba mag-own ng Vespa? Para naman di ako antukin. Kwentuhan ko na lang kayo. So yun guys, balikan ko kayo. Malapit lang ako dito kina attorney. Yun guys, hindi na ako nag-antay. Diretso na ako. Hindi pa rin nagsisin, hindi rin nagchat eh. Attorney, sorry, kita na lang tayo doon. So yun guys, going back lang, ang naisip kong pag-usapan is, kamusta ba ang Vespa? Pag nagpaplano kang bumili or consider mo siya, kamusta ba yung maintenance, ano yung mga pros and cons, yun na lang pag-usapan natin. Guys, pasensya na kayo kasi impromptu lang to, naisip ko lang bigla dahil nga wala akong kasabay pa paakyat. So yung kung ano lang maisip-isip ko sa biyahe, yun na lang yung pag-usapan natin. Ayun, kamusta nga ba ang Vespa natin, Vespa Prima natin na si Tisay? Nitong ilang buwan na ba? So 9 to 10 months na. Aksidente na naman. Tricep sa inyo mga lods. Nawala tuloy ako sa topic. Anyway, so siguro mga roughly 9 to 10 months na akong naka-Vespa. Kamusta nga ba siya? Ako sobrang happy. Sobrang happy ako sa Vespa, as in nakita nyo naman siguro sa mga ibang videos ko, nakapag big bike din ako. Meron kami Honda ADV. Parang dito ako sa Vespa naging sobrang saya din talaga. Although siguro din dagdag din yung may community kami, dahil mga friends tayo, yan si attorney, si Mon, si Oski, si Pao. Siguro hindi yung dagdag saya kasi may mga nakakasama tayo. Pero nonetheless, yung in terms sa motor, sobrang happy kasi yun nga, una, nadadala ka niya sa destination na gusto mo, which is a basic need ng isang motor or vehicle, diba? Pangalawa, pogi siya talaga. Ang kaibahan lang siguro ng pogi ng big bike sa Vespa, siguro ang gagalingan ko na lang yung experience ko nung naka-Trident pa ako. Pag big bike kasi, alam niyo naman yun nga, boss pa bomba, bomba yung mga ganyan. So hindi natin yun na-experience dito sa Vespa kasi nga hindi rin naman tayo naka-pipe. Tsaka parang wala namang notion yung Pinoy na pag scooter pinapabomba. Most likely big bikes lang talaga. So yun lang siguro yung difference. Pero yung sinabi kong pogi, maraming beses na yung, syempre makikita mo yung, lalo na madalas ako naka-camera pag nag-i-edit, makikita mo talaga na nililingon pag stoplight, ganyan. Talagang head turner yung Vespa talaga guys. Kaya so, yun yung sulit siguro sa binayad mo, kasi alam nyo naman mahal yung Vespa, mga 200 plus yung brand nyo, diba? Bukod dun, yun mga na-experience din ako sa public or kunyari pag rides, syempre nagtatanong-tanong o kaya bigla na lang randomly may kakausap sa'yo. Pag may kunyari sa tindahan, may binili lang ako sa bayan,
magtatanong, boss, ang ganda ng motor mo, magkano yan, anong ilang cc, ganyan. Pero hindi pa naman ako naka-experience guys nung napagkamalang e-bike. So far hindi pa naman. Pero yun yung pangalawa siguro, yung looks. Talagang, well, subjective din naman ng looks. Lalo classic scooter. Hindi lahat pa ng classic. Syempre uso-uso din ngayon yung mga diba, kunyari Honda ADV, yung adventure, touring, ganyan. Tapos mga Yamaha Aerox, diba, pagka yung mga gusto ng racing, tsaka gusto ng Japanese. Madalas ang ng mga tao, Japanese bike pa rin, syempre, yung reliability nandyan. So yun yung pangalawa. Yung pangatlo, siguro yung comfort din na nabibigay niya, tsaka yung reliability din, kasi yun nga, ang unang-una kong scooter kasi is Benelli Panarea. Ayun, parang ang dami kong naging experience na problema eh. Naputulan ako ng throttle cable, parang umiilaw yung check engine niya lagi. Tapos naka-experience ako na parang nawawalan siya ng hatak bigla. Ay, mga ganyan, mga small lang naman. Ang pinakamalaki, naputulan ako ng throttle cable sa Marilaki. Pero yung iba naman, mga minor na lang. Pero yun, dito sa Vespa, hindi ko naka-experience yun. Talagang feel ko naman reliable siya. Kasi never pa naman ako binigyan ng problema. Kasi safe to say, nung nabenta ko yung una kong Vespa, mga almost 2,000 yung odometer eh. So ito, magsi-7 na. So safe to say, mga 4 to 5K na yung natatakbo ko nung naka-Vespa. Malayo-layo na rin. Tapos yun guys, siguro alisin ko na lang din yung notion na since hindi siya Japanese bike, syempre Italian bike ang Vespa, although hindi na siya made in Italy 100%. Nakalimutan ko kung saan sila binubuo eh. Anyway, hindi siya ganun kahirap ipagawa din. Kasi technically guys, same lang yan. Same function ng normal na Japanese scooter. Naka CVT, naka belt din, may panggili din na tinatawag. Iba lang yung mga terms sa Vespa, pero same function siya. May pulley, may torque drive, may clutch and bell, etc. So may mga bola-bola din siya. So same siya ng function. So hindi siya mahirap ipagawa guys. Promise, kung makikita niyo ibang content ko, yung mga pinapakabit akong pyesa, pinapakabit ko lang sa local shop, Pucho shop lang dito sa Angono. Naikakabit nila, wala naman nagiging problema. Sa ilaw, ganun din. Nagpakabit ako ng brake levers, binuksan tong parang leeg niya, tsaka dibdib, hindi naman ako nagka-problema. So, ayun. So, walang alisin yung notion kasi parang nagkaroon tayo ng notion, diba, all this time na pagka hindi from Asia yung vehicle. Kunyari, for example, di ba noon sa kotse, Ford. Di ba alam natin Ford, mahirap yung pyesa, ganyan. So sa Vespa, hindi na siya totoo. Kasi, yun nga, kaya siyang gawin ng kahit sinong shop. Basta lang may right tools, kaya siya. Yung sa parts naman guys, kunyari, yung mga tawag dito? Kunyari, yung mga consumable parts, mga belt, bola, ganyan. Marami na rin online eh. Sa Shopee, marami. Tsaka, yun yan, ang dami na rin local shops dito sa guys, Metro Manila. Kunyari, dito na lang sa amin, sa Angono, nandiyan si Mekaniko. Sa pagdating mo ng Taytay Cainta, may Novosco Forza. Pasig, meron din. Sa Sistela. Marikina banda or sa Katipunan ka, malapit-lapit ka sa Marikina kay Jomek. So alam mo yun, naman ng Metro Manila. Saka yung parts, ang dali na ngayon, may lalamove na, diba, ang dali na magpa-deliver ng kung ano-ano. Pero yung syempre guys, sa kabilang banda din, syempre kung medyo masailan din kayo, might as well doon nyo dalhin sa mga trusted Vespa shops talaga. Kasi syempre may compromise din naman yan. Pagdalhin nyo dun sa mga pucho shop, diba? So prone na baka may mangyari or ba. Pero so far sa akin naman wala pa. Siguro na-experience ko lang na bali nila to. Yung ng headlight. Pero hindi, manipis naman kasi talaga yan. Hindi na yan ng shop. Pangit yung part na yan ng Vespa. Ang nipis lang ng clip nung headlight trim.
So na medyo nabigyan niya ng konting pwersa, naputol. Pero naremedyohan ko naman na yun, wala na siyang gap eh. Ay, lamig, sarap. Ano pa ba? Siguro yung fourth reason, yung fuel consumption niya. Tipid naman talaga guys ang scooter. So lang, yun na nga, kaya kang dalhin from point A to point B na hindi ganun kasakit sa bulsa, di ba? Yung, although ang layo nito sa Japanese scooter guys, well, hindi naman okay. Medyo ano siya, magastos din. Parang dito kay Tisay, nagko-consume tayo ng, kasi ang full tank nito guys 7 liters lang. Tapos ang tansya ko siguro mga the least ha, pag walubal talaga, mga 200 to 200 kilometers ang total nung range na yon. Tapos mga, basta ganyan average ko 200 to 230 to 40 ganyan. Pag walwal talaga mga 200 lang. Tapos so kung sa i-compute yun, hindi ko ma-compute yun sa utak ko eh. Antok pa ako guys, lagay ko na dito sa screen kung ilan ang konsumo. Pero yung tansya ko mga 30 lang eh, 25 to 30 ganyan. Pero syempre sa mga Honda tipid yan. Ay, nabot tayo sa Sunrise, kaya lang dito pa lang tayo, sayang. So yun guys, sa Honda kasi kunyari ADB ko 35 kilometers per liter ata yun. Ano talaga, Honda talaga. Pero yun, syempre ako masaya na ako dun eh. Basta nagti 20 plus masaya na ako. Kasi ang big bike laging mababa lang eh, less than 20 ganyan. So happy na ako pagka nagti 20 up. So yun yung fourth reason ko, yung gas consumption. Ang lima, siguro ito personal na lang. Medyo mas bihira siya makita sa kalsada. Ako kasi, well, ano yun nga, akin na lang yun. More personal preference. Kasi syempre yung mga Honda, Yamaha, Kawasaki, lagi mo na makikita yan sa kalsada eh. So yung Vespa, although ngayon, marami-rami na rin ako nakikita. Marami na rin nag-Vespa ngayon. Pero still, kumpara mo sa mga Japanese bike, mas konti siya sa kalsada. Makakakita ka sa isang biyahe mo, makakakita ka isa, dalawa, ganyan. Yeah, unlike yung mga Yamaha, bawat liko mo, or Honda, bawat liko mo, diba? Present. Although wala namang problema doon, again, personal na lang yun. Kung gusto mo ng medyo diba, rare ng konti, or mas, mas bihira, Vespa talaga. So yun guys, yun pa lang yung mga naisip ko. Sige, ito. Panglano na ba? Hindi ko na alam, may panglima na ata. Yung panglima guys is community. Promise, doon ako pinaka hindi nagsisi kasi yun nga, since di ba nagsa-start tayo mag-vlogging konti ng yung mga motovlog natin or mga rides natin. Siyempre, na-consider ko din yung community kasi siyempre ano rin yan eh, may sasama sa content, masaya din siya, di ba? Kaya ako din naisip mag-Vespa kasi nga ang dami ko nakikitang good reviews sa mga groups din nila na ayun nga, maayos community. Ganyan. Although hindi pa kami nakakasama din sa isang malaki talaga. Plano na namin yan sa mga susunod. Pero so far maganda kasi yun nga, kunyari sa mga shops na lang nila, shops ng Vespa, maayos din sila. Very accommodating pati dahil tsaka yun nga, sila, open lang ganyan. So yun yung panlima. Yung mga sinasabi ko guys na yung kamusta si Tisay, yun na rin siguro yung pros. Puro positive din naman yung sinabi ko eh. Ano pa bang maiisip kong pros and cons? Sige, ito. Siguro yung pang-anim naman is yung pyesa. Kunyari, mahilig ka sa mga build, ganyan. Enjoy mo yung mag-upgrade. Best pa din ng isa sa pinakamagandang pormahan. At nyo naman yung mga Budol serye natin. Really, na siya, close enough na rin siya sa mga Japanese scooter. Kunyari, mga palit pipe, palit shocks, ganyan. Tapos yung mga accessories, mga pampapogi, ganyan. Yung mga headlight trims, ng mga bearings, ganyan. Horn cast, grips, bar end, di ba? Mga side mirror. So, marami na rin siyang variety ng upgrades. Nasa ano mo na lang din, originality, nasa pagiging artistic mo na lang kung paano mo gusto formahan yung scooter mo.
So yun yung pinaka na-enjoy ko so far ngayon yung pag-build naming barkada, budulan. Yun yung pinaka na-enjoy. Siyempre pag nag-meet ganyan, yun na yung topic namin, yun yung napagkikwentuhan. Tapos pagtambay, diba? Silipan ng kanya-kanyang motor, papogian. Although healthy community lang lagi dapat, walang bashing. Happy kami sa motor ng isa't isa, diba? Yun naman yung bottom line natin yung community, samahan, camaraderie, diba? So yun yung so far pinaka nagpasaya sa akin dito sa pag-own ng Vespa, yung pag-build tsaka community. Although for sure sa ibang scooter or motor din naman, ganun din naman. Pero yun so far masaya ako dito sa Vespa. Layo na, ang pinakamalayo ko napuntahan dito guys so far yung Quezon namin, yung nagmahogany kami. Pero may mga niluluto pa kami guys, baka mag Batman Loop kami, tsaka North, baka Manawag, Pangasinan, Zambales, mga ganyan. Anyway, mukhang tayo ang una, first time, hindi na tayo late. Pero magkasama na si Mon tsaka si Pau, kita-kits kami dun. So hindi ko na sure kami madadagdag pa ako. Pag may naisip ako, sasabihin ko na lang. So siguro tungo na tayo sa cons naman. Yung cons guys is una, siguro ang sasabihin ko na lang is yung presyo din ng mga pyesa. Yun yung medyo nabigla din ako nung mga nag-upgrade na kami. Kasi well, ayoko naman mag-comment baka mabash ako pero may pagka-overprice yung mga pyesa ni Vespa, sa totoo lang. Tapos meron pang mga, again guys, wala akong problema doon maraming mahilig dyan mag-build, may mga budget, diba? Nothing against them guys. Ako lang personally, siguro sa point of view ko lang din na hindi naman ganun ka enthusiast or sobrang matagal lang nagmumotor. Hindi ko masyado ma-justify yung ibang mga presyo minsan. Siguro bigyan ko yung example. Kunyari na lang sa mags ng Vespa. Ang mags ng motor, siguro papalo ka man ng less than 50 di ba? May mga mags na 50k na. Apat yun guys Dito kay Vespa may mga, although yun naman kasi mga limited edition. So minsan may mga naglalaro ng 100k up, 150. Pero kahit yung mga normal, kunyari yung mga mandrill, hindi ko lang sure kung limited edition yun Yung mandrill, yung mandrill mga 60 SWI, yung mags natin ngayon 26, 25. So di ba parang pang presyo na siya ng pangkotse, di ba? Medyo malapit lang siya. Kasi lahat, pati yung mga accessories, fork cover, shock cover, yung mga fan cover, ang mga mahal. Lalo yung mga limited edition guys, yung mga 101 Factory, Maru, ano pa ba? Mga Tony scooter, ganyan. Kaya hindi rin nakakapagtaka na may mga 1M club, 1 million club ang Vespa community kasi nga ang mahal din talaga ng mga pyesa guys. Kaya kung may budget ka, masaya magbuo nito para may laruan. Pero yun ang isang comment ko, mahal yung mga pyesa. Tapos medyo mahal din yung maintenance guys ni Vespa. Pero hindi, syempre pipili ka din naman na siya. Pero normally ang na-experience ko nga kasi yung una kasa. Saka dito kay Stella nakapagpa-PMS ako. Parang yung huli ko kay Stella full PMS change oil, CVT cleaning, lahat check ng as in full system, parang pati brake cleaning ganyan, almost 4,000 although syempre kung basic change oil lang kaya mo gawin sa bahay yun. Parang may mga nag-offer naman na mura yung I Like Your Scoot, parang 2.5 lang. Pero yun parang feeling ko medyo mas pricier siya ng konti sa mga normal na Japanese scooter. Sarap ng araw. Sorry, distract. Malapit-lapit na tayo sa Shell. Nauna tayo dun. Sana pa bang phone? Mahal yung pyesa, mahal maintenance. Siguro ito personal lang din. Alam ko yung mga purists dyan or enthusiast talaga ng Vespa, hindi naman comment dyan. Siguro comment ko lang din, medyo mas mabagal siya Don't get me wrong, yun nga, madadala ka nito from point A to point B, nagkukrusto ng hanggang 100, ganyan. Pero kung ikukumpara mo yung takbo niya, guys, ang usapan lang nito all stock hindi, wala pa yung kargado. Medyo mas mabagal siya sa Japanese scooter. Yun ang tanggap ko na rin. Tsaka sukahan ako sa mabilisan guys, kasi nga nag big bike naman na ako. Pero yun, ang comment ko lang dito, medyo mas mabagal siya ng konti. Kumbaga, tame daw yung takbo. Pero syempre sa safety, mas safe yun. Kasi nga pag mabagal ka, syempre
mas less prone ka sa accident, di ba? Pero yan ang comment ko dito. Pero pwede bang consume? Sige, pwede naman siguro, di ba? Ano pa ba? Yun yung pangalawa guys, siguro yung lalo yung binili kong brand new, yung 2025 model guys. As in, ang layo ng takbo dito sa nabili ko 2022. Yun parang sakal na sakal yung takbo eh. Kasi yung una, Euro 5 engine na siya. Medyo sakal yung takbo niya guys. Parang hirap pataasin. Kaya din ako nag-decide magpalit kasi best ko pareho lang eh. Walang pinagaiba sa makina eh. So itong 2022 lower, ay 2023 lower ata, mga Euro 3 model, Euro 3 model. Dito na tayo sa Boso guys, putik. Hindi ko na namalayan. Naka-best pa din dun. Malapit na daw sila guys. Tapusin ko na siguro yung content ko. So ako na lang maisip eh. Yun lang naman. Kasi talaga happy talaga ako dito sa Vespa ko, kay Tisay. Ano yan na si Tisay ngayon guys. Susunod gagawin ko ng review yung mga parts na nilagay natin. Pero yan, ikutan lang natin. Habang parating, nag-aantay ako sa kanila. Parating na naman eh. Yan. Mga ducktail, puro chrome. Yun ang naging build natin guys, white chrome. May mga black pa onti, pero parang okay na ako dyan. Yan, naka-mags. Mga covers. Chrome CVT, airbox, Solins, mga Brembo din. Ay na, dinis kasi no, next vlog nga yun eh, no? Pero yan siya. Hinigyan natin ng montage. Kabilang side. Medyo madumi lang guys, pero all goods. Mga grips. Masaya ako sa Vespa ko guys, ang pogi. O tingnan naman head turner yan. Yabang no. Yan siya yung final look niya.